Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa mga malakasang kaganapan sa ongoing World Cup. Sa round number 4, game number 2, may tatlong susulong na para sa round number 5 possible at mayroon na ring nagkalaglagan. Yung iba, tabla-tablahan pa. Ia-analyze po natin ang 3 games na nagkapisakan at talagang nagka-knockoutan. Yan po ang aalamin natin. Pero bago tayo sumulong ay atin munang sagutan ang hatid sa ating puzzle na in-upload natin kahapon ng Internet Chess Club. Ito po yon. Why to play mga kamatsas? Congratulations sa mga nakakita ng matinding sundot. Bishop F4 para atakihin ang reyna. Hindi po pwedeng capturein kasi gumuguhit ang panganib ng matchas doon. Okay, may ulo, may buntot. Umiwas. Pero kakainin lang po ng buong buo ang isang pyesa at dito ay talagang winning na ang white. One piece up. Okay? Ayan, pero paalala lang po, hindi ko winning na ay relax na ang gagawin nating mga tira. Kailangan kahit winning na, madiin pa rin, suwabe pa rin para tuloy-tuloy iabot ng kalaban ng kanyang kamay para sabihing resign. Yung iba kasi pagka winning na, relax na di ba? Okay, dito po tayo ngayon sa iiwan nating puzzle for today's video. Ito po, Bishop C4 ang huling tira. Ano kaya ang gagawing spectacular move ng Black dito para manalo? Okay po mga kamatsas, lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below at ang link ng puzzle na ito nandun din para pag kinilik nyo, didiretso po kayo sa site, mamumove nyo ang pyesa, napakaganda po ng Internet Chess Club. Gawa na po kayo ng account, kung kayo wala pa, free lamang ito. Okay, ngayon ay diretso na tayo. Unahin natin dito sa bakbakan ng parehong taga-Germany na Super Grandmasters. Ito po sila Alexander Donchenko and Matthias Blueboom. Si Matthias Blueboom, mayroon ng upuan yan sa Candidates for World Chess Championship, di ba? Nung nakaraan pumasok yan, kasama ni Anish Giri. Ito pong si Donchenko, matagal ko na rin kilala to dahil lumahataw na rin ito, especially against top 10 players. Sikat yan eh. Naglaban ang magka-teammate na ito. Very crucial game number 2. Kung sino ang manalo, siya susulong. Yan, at isusunod natin mamaya ang game pa ng Super GMs. Tatlo po ang i-analyze natin. Simulan na agad natin. Nag C4, English opening ang itinira. Nag E6 naman si Matthias. Nag Knight C3, membro yata ng kamatsas to kasi ganda ng pangalan English na nauwi sa Queen's Gambit, declined. Ayan. Kumapture sa D5, exchange variation, Bishop F4. Ayan, para po sa konting kaalaman sa opening, nilalabas muna yan bago tumira ng E3 para hindi matakpan at magkaroon ng mas magandang function ng Bishop bago itulak ang pawn. At least wala nang kulong doon. Nag-Knight F6, E3, castling, H3 muna. Para pag nag-Knight F3, walang Bishop G4 na nakakailang na pin. Yan, so kumbaga prophylactic, nag C5. Ayun, na medyo kakaibang binitawan dito ni Blueboom. Kasi sa Queen's Gambit decline, C6 lang talaga yan. Pero dito nag C5. Kung tawagin itong ganitong pawn structure na umaatake kagad, Tarrasch. No? Dr. Tarrasch idea yan. Yung pine-pressure kagad, gusto kagad basagin ang sentro ng Queen's Gambit declined. Nag Knight F3, Knight C6, Bishop B5, magkakasling na ang puti. Kinapture ang D4 at yan ang lumalabas na wala na sa libro mga kamatsas. Okay, ang tira talaga dito ay Queen B6, C4 at Queen E8. Yan na ang mga naganap dito exactly sa posisyon na to. Pero pag capture sa D4, nawala na kagad sa libro. Knight takes D4. Yan ang pinang-capture para kahit papaano buhay pa rin ang gustong mangyari ng puti na i-pressure ang isolated pawn D5 ng black. Nag-Queen B6. Ayan, para ka-capture na dyan. Kasi po kung ka-capture dito mga kamatsas, Queen ang ipang-ka-capture niyan. Di buhay na buhay ang gagawin ng puti na Rook D1, pipilahan ito, Bishop A4, Bishop B3, hanggang sa mapabagsak ang pawn D5. Ano idea ng Queen B6 na ginawa? Para pag kumapture dyan, kumapture man ng Queen, okay lang, exchange, magkakaroon ng pawn dyan. Imagine niyo po. So walang masasabing, may isolated ka para i-target yan. Mayroon din ng puti 'Di ba? So yan ang idea ng Queen B6 at nag-castling. Kumapture na, takes. Yan na nga po yung sinasabi ko. So hindi mo masasabi or hindi masasabi ng puti na, may weak ka dyan sa D5. Meron ka rin. Meron din ang white sa D4. 'Di ba?
Bishop E6, Bishop D3. So ito po ay, nako, endgame battle na ito. Naalala ko na naman si Magnus. Favorite niya ang endgame. Okay, Knight D7 para walang sundot doon. Abang-abang lang, protection sa mga squares. At nag-B4. Ayun, para magda-Knight C5 yata eh. B4, pinapakain. Kasi may ganon. Gaganon, tapos A3, then may bawi doon. Bishop F6 lang. Tinarget ang pawn sa D4. Bishop E3, dinipensahan. Knight to B8, maneuver. Pupunta yan sa C6 to attack the D4 and the B4. Ayan. And pumasok na yung knight. Rook A7. Nag F4. Pipitikin yung bishop para bumagsak naman yung pawn D5. Bishop D8. Agad nang pinaalis ang knight sa B6. Knight A4. Takas muna. Knight C6. Threat ang pawn. A3 depensa. At nag F5. Ayun. Kasi nakakailang talaga yung paparating na F5 dito. Kaya talagang obligado tingin ko. Pwersado yan eh. Nag-rook C1, okay, tamang forma lang. So, threat uli sa pawn D4. Nag-rook to E1. Pag kinain to ng knight, nakapin pa naman, ano? King H1 lang. Kaya nag-rook A7. Dito po kasi mga kamatsas, baka mapaisip kayo, coach, bakit hindi kinapture ng knight yan? Meron ng bishop. Magna-knight to B6 lang daw muna. Knight B6. Papasok doon. May mga ganun, rook C7. Basta, dito pa lang sa itsura pa lang nito, hindi na kaaya-aya. Pag ito naman ang pinang-capture, may capture doon. Tatanggalin ang dumidepensa sa bishop. 'Di ba? Yan, kakainin na yan, ano? Pero pag kinapture ang bishop, kain lang din, bitin pa yung bishop. Kaya lalabas, sa isang tore, kapalit ay knight and bishop, definitely, ito po ay losing para sa black, mga kamatsas. Balik tayo. Kaya, naghinay-hinay muna si Matyas, na rook A8 muna para walang pin-pin at nag-knight C5, inatake na yung bishop. Bishop C8, depensa muna. And nag-bishop B1. Teka muna. Pakain pa rin yung D4, ano? Kinain na, ayun. Dito na natakam si Blue Boom. Nakainin yung pawn na yan. Pero kung accurate ang pag-uusapan, hinay-hinay lang. Rook D8 lang pala muna. At wag munang tikman ang pawn na yan. Alamin natin, after knight takes D4, sinundutan ng Bishop A2 para bawian. Rook D8, dinipensahan. Bishop F2, yun lang. May mga ganun palang paislog effect lang. Relax lang. Ano? Kasi may ganun. Madaling mabawi. Madaling mabawi pala yung isang pawn. Nag-King F8 para masabing makaiwas sa pressure ng diagonal. Pero bad move na naman ang binigay, mga kamatsas. Dapat daw ay B6 ang accurate. Yun. Paalisin na naman yung knight. Tapos babalik na naman doon. Makulit yung knight dyan, ano? Sa gilid. Nakakailang. Annoying eh. King F8. Umiwas. Nag-knight A4. Ayun. Para may sundot doon. Hinabol ng B5. Pasok na. Rook B8. And kinapture yung pawn D5. Yun nga lang dito, mga kamatsas. Pormahan pa lang. Talagang grabe. Nakakasa lahat ng pyesa ng puti. Kasado eh. Nakakasa oh. Ready na lang. Kumbaga, ready to battle talaga. May threat pa dito. Ay, grabe. Expose ang Black King kumpara sa White King. So dito, tingnan nyo ang evaluation bar. 50-50 ang position dito ni Matyas Blue Boom. Nag-rook D6. Kinain na yung bishop. G takes F6. Obligado kasi hindi pwedeng rook. Maiiwan yung knight. Nag-King F1 muna. Okay, para siguro walang mga check-check mamaya na kung anong gawin. Bishop B7, pumasok na sa 7th rank. Grabe, ang sakit. May Rook F7 pa parating. Ang sasakit ng tira ni Donchenko. Nag-Bishop E4 na lang kahit papaano, makapilay-pilay, makabawas-bawas sa kapangyarihan ng forma ng puti. Bishop pair pa pala. Bishop pair pa nga pala. Kalakas. Kinain. Rook D8 kasi po may threat na check doon, makukuha yung tore. So nilagay ng black yung tore na may depensa para hindi makuha ng buong buo. Nag-rook D1. Yan, porma lang. Knight E6 at nag-rook H8, King E7, kinain na, kain, takes, and nag-bishop C5 check, King D7, at nag-H4. Ayun. Dito lumabas talaga ang effect ng talagang solid na may sobrang pawn ang puti. Dinaan sa endgame. Aray ko, di makapalag si Blue Boom. Knight E6,
G3 lang, depensa lang dito. Okay, pag kinain to kain, may ganun talaga, tuloy-tuloy. Nag-bishop D3, checking E1, knight G7 para pamigil sa paparating. Yun nga lang, may bishop F7. Very, very powerful. Hindi maka king E7, may bishop, di makalapit yung king. Bishop C4, ayan, pilit na hinahabol. Pero pag bishop G6, eto pa rin po ang paparating. Sugswang ang tawag dito mga kamatsas. Ni-resign na po itong second game na knockout si Matias Blue Boom. Totoo lang mga kamatsas, nung nakita ko si Blue Boom na nagdidire-diretso, isa yan sa tinitignan kong parang, kasi ang ganda ng momentum ngayon yan eh. Iniisip ko baka dumire-diretso pero nalaglag sa ka-teammate niya. Oo, grabe no. Kung minsan mahirap talagang kalaban yung ka-teammate din eh kasi syempre may ilangan, 'di ba? May psychological factor din eh. Ayun, so ang ganda ng laban at ito namang susunod natin, nagkapisakan din na laban. Ito naman ay sa bakbakan ng parehong mamaw. Taga-Uzbekistan na si Yakub Webb Super GM kontra kay Indian Super GM Pranav. Si Pranav po ang nagpalaglag kay Titas Tremavicius na tumalo kay Wesley. Kaya matindi rin itong Pranav na ito. Bago natin simulan ng laban, mabanggit ko lang po na bukas na ang ating Kamatsas Friday night. Marami na pong pumapasok ulit para sa ating 3rd edition online tournament. Nasa comment section lang po ang link. Mag-register na kayo para maka-join kayo. Masubukan nyo po, makasali kayo. Enjoy tayo sa Kamatsas Friday night at mayroon pong mga pa-premyo doon. Kayang-kaya nyo mag-register. Okay? Nag-E4 dito si Yakub Webb. Nag-E5 si Pranav. Knight F3, Knight C6. Pinasok ang Scotch. Bihira na pong itira ang Scotch opening eh. Madalas nating nakikita yung Giocopiano, Ruy Lopez, o kinain, takes, Knight F6. Kinapture muna yon, capture, and then push E5. Ayun, ang purpose ng kain doon. Para mawala ang control sa E5 at para makapush, maka-istorbo kagad ng atake sa Knight, Queen E7 pin muna. Matanda na po itong variation na ito. Panahon pa nila Michael Adams, Kasparov, kalakasan nila, napapanood ko na to. Kaya definitely sa panahon ngayon, talagang mas malawak na ang theory ng opening na to. C4 para paalisin ng knight. Bishop A6, hindi pa makakapalag ang pawn dahil nakapin. Nag-knight D2, develop lang. F6 para iritahin ang E5 at dito nag-G3. Yan ang medyo malalim na... Teka muna. G3 ay novelty. Sabi ko na malalim na eh. Tingnan nyo, pakain lang yung pawn E5. Kung ako dito sa puti, parang syempre, naiirita ako, makukuha yung pawn ko, kakainin ko na lang kaysa wala. 'Di ba? O kaso pag kinain-kain, equal ang line na to. Very easy to handle para sa black mga kamatsas. Okay, kaya dito G3? Grabe oh. Pinakain lang ng buo ang pawn E5, then diniretso ang development, Knight F6, castling, Queen E6. Okay, para pakawalan na yung bishop. A3. Para pagka gumanon, susundutin ng B4. Bishop C5 pa rin. B4 na nga. Hindi nakuha sa amba, talagang tinuloy. Bishop D4, Rook B1, Rook B8 muna. Kasi pag po nag-castling, may B5. Imagine niyo ha, may B5. At tatagos ang pressure ng diagonal sa Rook at sa Bishop, sa Pawn, maraming tatamaan eh. Kaya umilag muna ang black para walang push B5 at nag-Bishop B2 para mapaalis na ang Bishop na yan. Kinain, kain, nag-castling at nag-Rook C1. Okay, develop lang. C5, hindi pwedeng capturein, nakapin. Knight B3 lang. Para magna-Knight C5. Kinain na yung pawn. Pasok Knight C5. Ilag ang queen. Kinain lang. Okay, para depensado. Bishop C8. Good decision para ma-preserve ang bishop. At kapag umalis ang queen, D6 para lilipat naman ang control ng diagonal dyan. Nag-Rook A1. Yun nga lang, talagang konteryado ni Yakub Webb yung mga kahikahinaan ng kasukasuan ng posisyon ng black dito. Nag-A6. H3 muna para paghahanda lang, advance mag-isip para walang ganon. Queen E7, ayan na. Puputok na ng D6 at nag-Queen E1 muna. Rook B6, depensa. Teka muna mga kamatsas, teka muna, pag kinain to. Okay. Pag kinain kasi to, kain, imagine niyo po, meron pa ring bawi. Kasi nga, may queen. Ang purpose ng Queen E1, para depensahan yung B4 at tuluyan ng pabagsakin yung pawn
A6. Kaya nag-rook B6 naman dito ang black para suportahan at wag bumagsak. Kinulit muna ng knight ang tore. Rook D6. Nag-rook E2. Pinatungan ng atake. Inilagan lang pag kinain to. Okay, may bawi dito sa C4. Nakipagsabayan na si Yakubuev. Queen takes C4 at nag-rook C5. Ayun lang. Yun lang, may tama. Queen D4. Ayun, na bad move si Pranav. Dapat daw ang tira ay Queen F7. Pero nag-Queen D4, Rook takes. Yun lang, bilangan tayo ng pawns. Equal lang din naman. Yun nga lang, parang grabe ka powerful yung tore. At ang nakikita ko ditong pangit sa black, yung bishop bad. Hanggang dulo, di maka-develop pa. Nag-Rook E6, ayan na, para maka-develop na yon. Queen D1, hinamo ng queen to queen. Pinapainan ng pawn sa B4. Ayun, libre, di ba? Inilagan eh. Kasi naka-threat din naman. Ayun, nag-queen takes B4. Blunderations ang binigay po na hatol sa tira na yan. Dapat daw ang tira ditong accurate, kainin lang ng simple. Kainin lang, okay? Pagkain kasi sa B4, biglang tumangkad ang evaluation bar advantage ng puti. Kitang-kita mga kamatsas. At dito, natumbukan ba ang tamang tira? Considered tumbok. Queen C2. Pinilahan po yung bishop. Pero sa computer kasi, rook B1 muna eh. Pero para sa akin, okay na to. Kasi threat eh. Sinalubong na lang. Bakit sinalubong? May bishop dyan. Kung tutusin, di ba? Teka muna, mga kamatsas, wala bang ibang depensa? Halimbawa, kung babaan ng tore, depensahan lang, magro-rook B1. Okay, halimbawa, ilagan natin. Dito tayo, ilag. Halimbawa, rook C5. Ay, grabe, kukulitin pala ng kukulitin. Takbo natin doon. May ganun. Ay, grabe. Corner. Kulong ang bishop sa C8. Wala kasing bishop B7. Laging may nagbabantay. Ayun, mga kamatsas. Mawa one piece down pala black dito eh. Okay, kaya wala. Talagang ipinasubo na yung tore. Bahala na. Kain. Bishop takes. Yun nga lang, quality down na eh. Pag sa malinis na. H6. Pinitasan ng pawn. Knight G4. Ayan, habol dito ni Pranav. For the last minute ay makagulo-gulo pa kasi talagang pormahan pa lang, idihado na eh. Queen E6 check. King H8. Queen D7. Ayun, threatening matchas. Rook G8 depensa. At ang huling bitaw, ladies and gentlemen, Rook A8 by Yakubuev. Pag kinain kasi yon, mawawala ng depensa ang pawn G7, mamamatchas. Kung may mga sundot sana, maganda. Kaso, protektado ng knight, walang sundot-sundot. At dito po, niresign na ni Pranav. Knockout si Pranav. Yakubuev for round number 5. Grabe, mga kamatsas. Kasi ngayong araw na to, tiebreaker games ng round number 4. So ito pong ina-analyze natin, long game pa lang, nagkapisakan na. Okay po? Ito naman ang huling game na nagkapisakan sa round or game number 2. Laro naman ng parehong Asian players. GM Kartik ng India versus Lekwang Liem ng Vietnam. Ayan, parang sa Asia lang tayo naglalaban ha. Ayan. Game number 2 nagkapisakan. Nag-D4 si Kartik. Knight F6 si Lekwang. C4, E6. Knight C3. Bishop B4. Nimso Indian ang pinasok. Nag-E3. Nag-castling. Bishop D3. At nag-Rook E8. Okay, so medyo hindi ako familiar sa pormahan pero bookline to. Knight GE2, interesting. Ayaw sa F3? Kasi pagka nag-Knight F3, mga kamatsas, konting kaalaman lang po. Ang gusto kasi mangyari, kaya Rook E8, magdi-D6, tapos mag-E5. Nakakailang, laging may paparating na E4 tempo. So kaya, minabuti na lang dito na, kumbaga, dito na lang i-develop yung Knight kumpara sa Knight F3 na nagbabadya ng panganib kasi yung black na paparating eh. D5, ayan na. Sentro at nag-castling, Knight BD7, Queen C2, A6, plano kakainin yung pawn tapos susundan ng pawn B5, A3 lang, paalis muna sa bishop, umatras, ayun, novelty. Wala na sa libro. Ang huling tinira dito, ayon sa nakatala na record sa database, Bishop D6 mga kamatsas. Pero kay Lekwang, todo-todo ang tira sa dulo ng bishop. Rook D1, H6,
B3 para magbi-bishop B2. Kinapture na ang C4, capture, and nag-C5. Ayun, para i-pressure ang D4. H3, okay, pag-iingat lang para walang knight G4 mamaya. Nag-B6 para i-develop na ang bishop. Knight E4, ayan, mayroong kagad panggulo na ipinasok si Kartik. Nag-bishop B7, inignore lang, hindi kinain, kain, at check muna, ganon, sabay exchange. Ayan, bakit po chine-check? Yan ang tanong. Bakit hindi idiretso sa bishop E4? Bakit kailangang ilagay doon? O di ba? Kasi po ganito mga kamatyas. Okay, check. Ganon dito. Yung king kasi lalayo. Pag na-exchange yung mga pyesa, yung king at least mas lumayo sa pag-activate. Pag sinabing king activation kasi dapat closer yan sa sentro mamaya sa endgame eh. Syempre, isang hakbang pa rin yan na nakapagpalayo sa possible activation ng king sa endgame. Lalim ano? Pero yun, no? At least lumayo. Kinain lang ang D4 kain and nag-queen F5. Hinamon po ng endgame, umayaw dito si Kartik. Umayaw. Pero sa computer, gusto nang tanggapin. Kasi double pawn, no? Yun nga lang ang kapalit dito nakikita ko, yung control ng rook sa e-file. Pero kain lang. Parang feeling ko talaga medyo pabor sa endgame kasi double pawn nga yung black eh. Pero iniwasan eh. Tineret ang knight. Rook D8 depensa. Rook D2. Ayun. Para walang pasok queen C2. Queen A5. So hindi makadevelop ng bishop. May bitin pa sa tore. May pang istorbo. Queen F3. Bumalik muna. King to G8. Ayun. Para depensahan yung tineret ng queen. Nag-queen B3. B5. Okay. At kinapture na po. Okay, pagka nag-C5 kasi may capture lang, no? Tapos may kain doon. Kain, Rook D1, baba lang na bad move dito si Kartik. Bad positional move. Rook B1 lang daw po ang gusto dito. Rook B1 para pilahan ang weak B5 pawn. Pero nag-Rook D1, B4 na ni Lekwang. Good move. Okay, di pwedeng kainin. Nakapin. Nag-D5, sumabay si Kartik ng gulo-gulo. Knight C5 pumasok. Queen F3. Queen A4, yun ang mga binibiling sundot dyan. Yan ang mga sundotatious eh. Bishop H6, ay bumalagbag na dito si Kartik. Pag-release ng bishop, syempre nakadepensa na yung tore sa tore. Pero ito, papatakaya yan. Yan ang tanong. Aba, kinapture lang ito. Ano malalim dito? Pag kinain to, may A takes B4. Ayun, kwentado pala ito. Calculated, kumbaga, no? Tapos kakainin daw ng black ito, kain, and then king h2, tapos rook takes d5, and b takes. Ayan. Pero slightly better pa rin ng black, pero konti na lang. Balik tayo dito mga kamatyas. Dahil yan ang pinili, mas malaki ang lamang ng black. Genius select Wang, nakita niya yon. Knight c3, atake muna sa queen at nag-queen c4. Bishop G5 threat muna sa tore. Nag-rook DC8. Ayan. Ang tira ng computer dito gusto ay F6. And kumbaga parang tamang hinala lagi si Lekwang. Baka kainan siya. Tamang hinala na siya, no? Umilag muna. D6 push. Knight D7 binalak. Para hindi makatulak. Malakas sa pass pawn. Knight A2 yun lang. Na passive ang knight dito ni Kartik. Dapat daw po ang tira ay Knight E4. Play the pieces as much as active as possible. Iba talaga pagkapasulong talaga eh. Yun nga lang nakakailang dito baka tira ng F5 no? Sabay atras lang. Pero mas ano to, pag nag-F5 kasi kahit paano magkukumit ng weak pawn ang black. Ayan. Knight A2 kagad. Queen C5, tineret ang bishop. Queen G3, okay, depensa, pero bad move. Dapat daw po bishop E7. Pasok na pala doon. Pag kinain yung bishop, rook C1 muna. Ayun. Okay, Queen G3, rook C6, threat yung pawn, bishop E3, istorbo muna sa queen, Queen F5, at nag-bishop G5. Pabalik-balik yung bishop, yun lang. G6, dito ba magde-develop? Bishop E7, hinamon na, ayun, may pang-ayaw na, kaya pala nagganon para makalipat. Rook C1, rook C2 muna, threat ang knight. Knight B4,
Bishop E5, tinusok muna ang queen. Queen E3, rook C1, rook C1, and A2. Yun lang mga kamatsas. Mag-A1 na dito si Lekwang. Kinapture na. And Bishop F4, aray ko. Tusok-tusok. Sok-tusok 2. Tusok ang knight, tusok ang tore. Ah, grabe. Queen D4? Bakit? Kinain. Kain. Queen C2. Bishop G5, depensa. Rook A4. Atake. Queen to queen. Wala na. Ayahay na. Pahinga. Yun. Nilaban pa ba? Nilaban pa. Kung sa bagay, ano lang naman same number of pawns. Tingnan natin. May pahirap pa to Pero syempre, accurate play. Tagilid na ang puti dito. Quality down Quality down ayan So, ginagawa pa rin ni Kartik yung best niya para to have the best endgame position as possible na mapahirapan ang black na manalo. Ayun may mga last trap po. Ito yung kahit na winning na hindi pwedeng relax na, hoy kain, may knight C5 ganun. Talo pa bigla. One piece down. Kaya kailangan iba yung pag-iingat palagi mga kamatsas. Kahit winning ka na, iba yung pag-iingat pa rin. Okay? Nag-bishop E1, kinain, ganon. Okay, tuloy pa rin, tuloy. King E5. Kagaya nito, nag-set na naman ng trap ang puti. Pag kinain yan, kain. Nako, may King E4. Winning na rin pala. Kakatakot lang, parang may H5 sacrifice, parang may mga ganon Winning na rin pala. Sobrang pag-iingat lang ni Lekwang. Gumanon, ganon. Dito, ganon. Sobrang ingat lang, kumbaga. Okay? Pag knight C3, para walang check doon, dito po ay nag-resign na si Kartik. At si Lekwang Liem ng Vietnam, susulong para sa round number 5. Sigurado po sila 4 na Pati si Jose Martinez. In-upload natin kahapon panalo sa game 1 na itabla niya yung game number 2. Okay, kaya 4 na silang sigurado na susulong. Si Donchenko, Lekwang Liem, Jose Martinez, at si Jakub Webb. Tingnan natin yung kanila pong bracket mga kamatsas. Silipin natin yung kanilang bracket. Ano na ba nangyari sa bracket? Ayan. Kasi yung iba kasi tiebreaker pa Silip po tayo dito. Ayun. So ito yun Ayan na. Ito na yung mga nag-iintay. Jose Martinez, Jakub Webb. May pairing na for round number 5 pero hindi pa sisimulan yan kasi tiebreaker pa today ng round 4 Lekwang Liem versus Donchenko. Yan, Kanino kayo mga kamatsas? Ako kay Lekwang Liem. Very humble player yan, taga Vietnam. Yan, kapitbahay natin halos. Ilang beses na nakarating ng Pilipinas yan. Okay, Lekwang Liem. Ayan. Pag nagkakatinginan kami yan sa tournament, nagaganunan kami kasi magkakilala na kami ni Lekwang Ilang beses na kaming nagkikita pero hindi pa naglalaban. Ibang level kasi yan Pero sa tournament, per se, sa venue, nagkikita kami. Ayan, kaya napaka-humble niyan mga kamatsas, napakabait. Tahimik lang pero mamaw. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Yan po ang update natin dito sa round number 4 ng ongoing FIDE World Cup. Ayan, at don't forget na mag-join kayo sa ating Kamatsas Friday night. Bukas na po yun mga kamatsas. Habol na po kayo ng registration para masaya ang ating live streaming pag marami tayo. At tuloy-tuloy yan, every Friday yan mga kamatsas. Talagang gusto ko po yung activities na yan ay tuloy-tuloy para meron tayong magawa. Kasi marami ring nag-request na ibalik ko yung Kamatsas online tournament natin. So yan na nga po. Pero kailangan din po ng kaunting suporta nyo syempre mga kamatsas para masustain natin ang programang ito every Friday night. Sabado naman kinabukasan kaya okay lang mag-effort tayo ng konti. Hindi naman talaga mapupuyat ng puyat-puyat. 7 PM natatapos ng mga alas 9, 2 hours. So okay na, di ba? So kita-kita po tayo bukas mga kamatsas Register lang po kayo at intayin nyo lang po yung ipopost namin for year-end tournament ng Kamatyas for 500 players. Abangan nyo po yan mga kamatsas. Ipa-finalize lang namin yung venue and then mag-release kami kagad ng registration for that 500 players. Naku, napakarami nun. Punong-puno ang venue nun. Pero maghahanap kami ng kahit na maraming players, komportable pa rin makakapaglaro. Okay? Salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.